I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again guys. Shoutout sa inyo, nakikita nyo yan, Alyansa para sa Bagong Pilipinas Rally in Quezon. Agay, agay, May 2, 2025, Lucena City, Quezon. Oh, sino nagsabi na walang project ang Pangulo sa Quezon, sa Lucena? Pakinggan nyo ito para kumpleto, detalyado. Quezon Province ay kasama sa lakad ng Bagong Pilipinas. Isang malinaw na bisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mas maunlad, mas matatag at mas nagkakaisang bansa. Sa pamamagitan ng makabuluhang programa at proyekto, tinitiyak na walang naiiwan sa pag-angat, lalo na ang mga mamamayan ng Quezon. Sa Lucena City, personal na pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga electronic titles at certificates of condonation with release of mortgage sa mga benepisyaryong magsasaka. Layunin ng programang ito na mapalakas ang sektor ng agraryo at bigyang kapangyarihan ang mga magsasaka sa kanilang sariling lupain. Sa bayan ng Lukban, isinagawa ang formal na turnover ng mga greenhouse at post-harvest facilities sa ilalim ng Korea Partnership for Innovation of Agriculture. Ang proyektong ito'y bahagi ng inisyatiba para sa modernisasyon ng agrikultura at pagtitiyak sa seguridad sa pagkain. Sa Sariaya, Quezon, pinasinayaan din ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong planta ng Universal Robina Corporation. Ang planta ng harina na ito'y inaasahang magbibigay ng karagdagang trabaho at magpapalakas sa lokal na ekonomiya. Sa bayan ng Mauban, inilunsad ang Quezon Techno-Industrial Special Economic Zone, isang proyekto na nagkakahalaga ng 125 bilyong piso na inaasahang lilika ng mahigit 200,000 trabaho. Isinusulong din ang mga proyektong pang-infrastruktura upang mapabuti ang connectivity at paunlarin ang kabuhayan sa lalawigan ng Quezon. Una, ang Roma Point Bridge. Ito'y mahigit 1 kilometrong cable-stayed bridge na itinatayo upang pagdugtungin ang Alabat Island at mainland Luzon. Kapag natapos, ito ang magiging pinakamahabang tulay sa lalawigan at inaasahang magpapabilis sa pagbabiyahe ng produkto habang pinasisigla ang agrikultura, turismo at kalakalan sa isla. Kasunod nito, ang Quezon Ecotourism Road, isang 29.8 km scenic bypass mula sa Riyaya hanggang Lucena. Dinisenyo upang iwasan ang mga mataong sentro ng bayan. Pinapadali nito ang biyahe, pinapabilis ang trapiko at pinapalawak ang akses sa mga pasyalan. Pinangasiwaan ito ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng Build Better More program ng administrasyon. Tinututukan din ng pamahalaan ang konstruksyon ng South Luzon Expressway Toll Road 5 o SLEX TR5. Isang 417 kilometers expressway mula Lucena, Quezon hanggang Matnog, Sorsogon. Kung dati inaabot ng 9 hanggang 10 oras ang biyahe, iikli na ito sa 5 hanggang 6 na oras kapag natapos ang proyekto. Wow. Bukod sa mas ligtas at komportabling biyahe, inaasahan din ang mas mabilis na daloy ng kalakal at mas malawak na oportunidad para sa mga rehiyon sa Timog Luzon. Bilang bahagi ng adhikain ng Bagong Pilipinas na itaas ang antas ng kabuhayan sa kanayunan, kasalukuyang isinasagawa ang Macalelon Small Reservoir Irrigation Project, isang 997.4 million pesos na proyekto sa ilalim ng National Irrigation Administration. Layunin nitong patubigan ng halos 830 ektarya ng sakahan sa 10 barangay sa Macalelon, Quezon na pakikinabangan ng humigit kumulang 300 pamilyang magsasaka. Sa bayan naman ng Tagkawayan, itinayo ang Santa Monica, Santo Niño Manato Station Farm to Market Road na may habang higit sa 10 kilometro. Isa itong pangunahing access road na nag-uugnay sa mga komunidad ng magsasaka patungo sa sentrong pamilihan at istasyon ng tren. Grabe. Samantala sa San Francisco, Quezon, binuksan ng Santo Niño Uyon-Uyon Farm to Market Road na may habang humigit kumulang sa 11 kilometro. Inaasahan itong mapababa ang transport cost ng mga produktong agrikultural at maghatid ng mas sariwa at murang ani sa mga pamilihan. Wow. Sa kabilang banda sa San Narciso, pinatupad ang Project Lawa at Binhi, isang inisyatiba ng Department of Social Welfare and Development na nagbigay ng 9,400 pesos sa bawat isa sa 479 na residente para sa pagtatayo ng mga likas-kayang backyard farms na matibay sa epekto ng pagbabago ng klima. At sa katatapos lamang na selebrasyon, pinangunahan
ni Pangulong Marcos Jr. ang pambansang pagbubukas ng 2025 Filipino Food Month sa Quezon Provincial Capital sa Lucena City. Layunin ng selebrasyong ito na itampok ang mayamang pamana ng lutuing Pilipino at itaguyod ang lokal na industriya ng pagkain. Sa tulong ng mga makabuluhang proyekto at programang ipinapatupad sa ilalim ng Administrasyong Marcos, unti-unti nang naisa sa katuparan ang pangarap na kaunlaran para sa bawat Pilipino. Ang Quezon Province ay hindi na lamang tahanan ng kasaysayan at kultura, kundi isa na ring modelo ng pagsulong ng bagong Pilipinas. Wow! Nakita niyo yung guys? Napakalayo na nang narating ng Quezon sa bagong Pilipinas. Sino pang wala? 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 Pag wala ka pang souvenir, ikaw ay magwala. Sino pang wala? Sino pang wala? Sino pang wala? Pag wala ka pang souvenir, ikaw ay magwala. Quezon ay! Quezon ay! Quezon ay! All the way! All the way! Parang dito yata ang pinakamaingay ah! Quezon! Sino ba ang pinakamaingay? Come on now! Sino ang pinakamaingay? Come on! Nasaan ang ingay ng Quezon? Come on! Sino ang pinakamaingay? Sino ba ang pinakamaingay? Come on! Sino ba ang pinakamaingay? Sino ba ang pinakamaingay? Come on! Saan ba ang pinakamaingay? Say ho! What? Say ho! What? Everybody in a place to be! 1, 2, 3! Ako'y nasa Malate! Sa akin ang bibo ko niya, bibo ko nyo. Natuturo na siya, hindi pa kami on. Upang di mahalata, siya ay nagbayabang. Nagmemenesetwa, daw siya sa alabang. Ako ay umakbay, mahigpit na mahigpit. Nagalaway sa pada niya, hapit na ako'y makaliga. Di ko siya matagpuan. Sa pinakamaingay to'y ibibigay ko dyan. When the night has come, baby. Oh yeah, at pinatayang hindi ko marinig. Oh madalas, lumalabas. Here we go! Sa Cafe Adriatico ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang kaya. Kaya't kaming dalaway uminom na beer. Hinagad niya ang baso. Ang sabi niya sa akin, come on! Di ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla nahilo, nawala ng aking palang. Ako'y magising, aking napansin pangalan ng motel. Come on! Kaya nasabi ko na ako, i-split na ako. Pag kayo ang maingay, ibibigay ko to. Nawala sa isip ko ang kanyang bahay. Wow! Nasa kaya ang ingay? Come on! When the night has come, di ko marinig. Oh yeah! Ang pinataya. Everybody sing! Oh madalas, oh madalas.
pinakamaingay? Ito ba? Ito ba pinakamaingay? Ito ba? Ito ba pinakamaingay? Come on! Ito ba pinakamaingay? All the way! All the way! All the way! All the way! Ito ba pinakamaingay? Dito! Ito ba pinakamaingay? Dito! Ito ba pinakamaingay? Dito! Ito ba pinakamaingay? All the way! All the way! All the way! All the way! Ito ba pinakamaingay? Dito! Ito ba pinakamaingay? Dito! Ito ba pinakamaingay? Come on! Everybody sing when the night alright has come, baby. Oh yeah, happy na tayo kinaw. Come on! Oh madalas, Oh, madalas! lumalabas, Lumalabas! Banyo Queen. Take it to the top, oh darling. Come on! What? Oh madalas, lumalabas, Banyo Queen. Break it down. Quezon ay nagkakaisa. All the way. All the way. Quezon ay nagkakaisa. All the way. All the way. Oh, Quezon ay nagkakaisa. All the way. All the way. Oh, madalas ang alyansa team nasa ating harapan kasama ni Andrew E. Oh darling, darling. Sa pinakamaingay, o madalas, ibinibigay ang souvenir sa pinakamaingay. Kay Andrew E. Thank you! Muli ang hapon sa inyo lahat. God bless Quezon. Thank you so much. Andrew E. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Ng pagkakaisa, alyansa para sa paglaban, alyansa ng bagong Pilipino. Maraming salamat po, mga kababayan kong taga Lucena. Maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa amin. Magsipo po tayo. Talaga naman, basta maalala ko, bawat punta ko rito sa Lucena, ganito ang natatanggap kong pagsalubong. Kaya lagi akong masaya na kayo'y makasama muli at makita ko kayo muli. Sana mas madalas, hindi lamang sa kampanya. Alam niyo po, ako ay nandito po at ay nagpapasalamat po sa inyo lahat. Dahil po kayo ay nakarating dito sa aming rally kung saan namin hinaharap sa inyo ang ating mga kandidato bilang senador sa samahan ng alyansa. Alam niyo po, kahapon pinagdiriwang po natin ang araw ng paggawa o ang sinasabi nating Labor Day. Dahil po Salamat po. Naku, talaga naman.
Kaya naman sabi sa akin kanina pa, pumunta ka na rito, masaya dito, tinatawagan ako. Andun lang po ako sa likod, nag-aantay. Sabi ng aking mga kasamahan, halika, humarap ka na at masarap kasama itong mga taong tiga Lucena. Totoo ito pala. Maraming salamat po. Kahapon po, nag-celebrate po tayo ng Labor Day. Kaya po, tinignan po natin ano ang kalagayan ng ating mga manggagawa. Dahil po, ito po, yun nga, Labor Day. At tinitignan natin kung tayo ba, itong pamahalaan na ito, ay tinitignan natin kung talaga tayo'y nakatulong sa ating manggagawa. Dahil para sa akin po, ang ating manggagawa May nanalo na. ang pinakamalaking puhunan ng Pilipinas. Dahil po ang galing-galing po ng Pilipino, napakasipag po ng Pilipino, napakahusay po ng Pilipino, napakabait po ng Pilipino. Kaya't maaasahan natin, basta't mabigyan natin ng pagkakataon upang magtrabaho na mabuti, ang Pinoy naman, lagi naman nandyan. Kaya masaya po ako na maibalita sa inyo na nitong nakaraang taon na itala natin ang pinakamababa na unemployment rate dito sa Pilipinas mula nung taon 2005. 20 taon na po. Hindi po natin naabot yung ganyang klaseng unemployment rate. Oh, may nanalo na guys. Maliwanag, ang ating mga kababayan ay naghahanap buhay sa dekalidad na trabaho. Trabahong may seguridad, trabaho na may dignidad at may pag-asa. Ay, ayan po, kaya naman po, at patunay po sa magandang estado ng ekonomiya natin, dahil po, siyempre, inaalala natin lahat kung paano na ang lagay. Lahat naman tayo ay may pamilya. Lahat naman tayo ay may anak. Lahat naman tayo ay may mga mahal sa buhay na umaasa sa atin. Kaya mahirap po, kailangan po, maganda po ang hanap buhay na kahit papano ay mabigyan natin sila ng ganawa. Kaya naman po ay kami, siguro, hingi na rin po ako ng pauman ninyo na medyo nagyayabang po tayo na ang Pilipinas ngayon ay kinukonsidera ng ating mga karatig bansa. The Philippines is one of the fastest growing economies in Asia. Wow. Talo po natin yung mga malalaking bansa. Talo po natin yung mga mayayaman na bansa. Dahil sa galing niya eh. Ang paglalago po ng ekonomiya, sinisiguro po natin may epekto ito sa pag-araw-araw ng buhay ng ating mga kababayan. Hindi po nangyari ito dahil sa akin po. Nangyari po ito dahil ang husay ng Pilipino, dahil ang galing ng Pilipino, dahil malaki ang pusong pagmamahal sa bansa ng Pilipinas ng ating mga mamamayan. Noong ditong November po, ng nakaraang taon, sinayaan natin ang LRT1, Cavite Extension Project Phase 1. Dahil sa proyektong ito, nadagdagan po ng 5 istasyon yung LRT1. Palabas na po ito ng Maynila. Bukod dito, tuloy-tuloy pa ang pagpapatayo, pagpapaayos at pagpapalawig ng samut-saring tulay, daan at pantalan sa buong bansa. Tignan niyo po sa YouTube, ay binabalita po namin sa inyo lahat na sa buong Pilipinas po ay napakarami nating mga malalaking proyekto na naglalagay hindi lamang ng mga kalsada, kung hindi pati na yung mga flood control, pati na yung mga dam para sa irigasyon ng ating mga magsasaka. Lahat po ay ginagawa natin upang matapos na natin ang problema natin sa transportasyon, matapos na po natin ang problema natin sa agrikultura, matapos na po natin ang problema sa trabaho. Grabe. Dahil po hindi damang hanggang diyan. At bilang isang pangulo ninyo, ay ako ay tinatanaw ko na isang katungkulan ko ay patuloy na ipaparami at itong mga proyektong ganito na nagbibigay ng serbisyong tunay para sa ating mga kababayan.
Hindi lang sa datos o numero nasusukat ang ating tagumpay. Nakikita at nararamdaman din natin yung ating mga malasakit sa ating mga mamayan. Malasakit na ipinapakita at pinaparamdam ng ating ng ating gobyerno para sa ating mga mamamayan. Nitong nakaraang taon ay nasaksihan po natin ang pag-uwi ng ating Mary Jane Veloso na matagal pong nakakulong na sa Indonesia. Paano po nangyari yun? Ganun po. Paano? Kinaibigan po natin. Kinausap po natin ng maganda ang ating mga ang karatig bansa na Indonesia. At sa ganung pagsasama, sa ganung pagkakaunawa, Sabi sa inyo, guys, ganung klaseng pagkakaintindihan, nangyari po ito at pinagbigyan po tayo. Ngayon si Mary Jane po ay nandito na sa Pilipinas at napakabilis na, napakadali na lang ng mga pamilya para makabisita sa kanya. Katulad ng kanyang tagumpay na ito, hindi po ito kayang gawin ng isang tao. Hindi po kagaya ng aking sinasabi. Una-una ay kailangan kakampi natin, kasama natin ang ating mga kababayan. Ngunit sa pamahalaan, kahit po ang inyong Pangulo ay maraming ninanais gawin, maraming proyekto, maraming initiative kung tawagin. Kung hindi po, wala po akong malapitan, wala pong tumutulong po sa akin, hanggang sa akin na lang yun. Kaya kailangan natin na ipagpatuloy lahat po ng ating naging patagumpay at nagdagan pa sa darating pa. Alam niyo po, lahat po ng ating ginagawa, kami po ay nandito, nagsiservisyo po sa inyo. Lahat po ito ay hindi na po para sa atin. Ito para sa mga anak na natin, para sa mga apo na natin. Kaya hindi maaari na hanggang dito lamang. Kailangan na ipagpatuloy natin para naman maramdaman ng mga sumusunod na Pilipino sa atin, maramdaman naman nila ang ating ginawa upang pagandahin ang Pilipinas, upang pagandahin ang kanilang mga buhay. Kaya po, sinasabi ko, namili po kami. Sinasabi ko, sino magtutuloy nito? 3 taon pa ang pagka-presidente ko. Ito ang ating mga kandidato, uupo ito ng 6 na taon. At paano natin titiyakin na lahat ng ating mga nagawa, lahat ng ating mga pinagmamalaki ngayon ay maipatuloy. Kahit na wala po ako rito, wala na po ako rito, ay sana naman ang ating mga senador na talaga naman, narinig nyo na po sila, na alam nyo na po ang kanilang mga naging record, alam nyo na po ang kanilang mga pinaplano. Sana naman, basta't nandyan po sila, maaasahan ninyo na ipagpapatuloy nila itong magandang performance na ating ginagawa, itong magagandang mga proyekto na binibigay natin sa sa taong bayan upang pagandahin ang kanilang buhay. At sino ba itong ating mga kaalyansa? Ito po sasabihin ko po sa inyo, dahil po hindi po simple ang trabaho na nais namin patuloy at itapos. Kailangan po magagaling po ang ating mga haharap sa inyo. Kailangan po magagaling ang uupo sa susunod na Senado. Kaya po pinili po namin ang mga kandidato na may record, na may magandang performance record. Namili po kami ng mga kilala namin, mga kandidato na alam namin na nasa puso nila. Nasa puso nila ang kalagayan ng bawat isang Pilipino. Paano po natin malalaman yun? Malaman po natin dahil nakita po natin ilang taon na po sila na nagseservisyo sa taong bayan at nakita naman natin na sila ay tapat sa kanilang pagmamahal sa bawat Pilipino. Sila ay tapat sa nais nila na tumulong. Tingnan po natin kung sino ang ating mga kandidato. Alam niyo po, ay karamihan po sa kanila ay mga veterano na sa Senado. Andiyan po si Senator Cayetano, umalis lang po si Senator Cayetano dahil meron pa siyang commitment. Pero Senator Pia, naging senador na yan. Senator Lacson, naging senador na yan. Senator Lapid, Senator Pacquiao,
Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino, puro po senador yan. At isipin ninyo yung mga pangalan po na narinig nyo. Mabibigat, mga bigatin po ito. Hindi lang kung sino-sino po yan. Kilala naman nyo sila. Mga magagaling at nagmamahal. Pinakamahalaga, nagmamahal sa Pilipinas. Ang kalahati naman ng ating slate, dumaan po sa mababang kapulungan sa House of Representatives, naging congressman din po. Andyan po si Congressman Abalos. Nandyan din po Congressman Binay. Classmate ko po sa House of Representatives. At nandyan po Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Lahat po yan. Kasama po yan sila. Nakita naman ninyo, senador na, congressman na. Patuloy pa. Sanay na ito. Alam na nila yung gagawin nila. Kapag sila'y nakaupo na, alam na nila ang papano, ang patakbuhin ng maganda, ang pamahalaan ng kanilang mga opisina, kung paano sumulat ng magandang batas para tunay na makatulong sa ating mga kababayan. Apat naman po sa kanila, nagsilbi sa cabinet level position. Ibig sabihin, ng ranggo nila, umabot po sila ng ranggo na sekretary ng kabinete ng Republika ng Pilipinas. Andyan po, unang-una po, si Secretary, maalala ninyo, nung ako bagong umupo, ay iniisip, naghahanap po kami ng mag-appoint. Sino i-appoint natin sa mga iba't ibang napakahalaga, napaka-importanteng posisyon. Isa sa posisyon na yon ay ang Department of Interior and Local Government, ang DILG po. At nung nag-uusap-usap po kami ng mga advisor ko, kako, sino ba yung kilala natin na talagang nakakaunawa sa mga issue ng local government? At sino ba ang kayang magbigay sa national government at may paliwanag na mabuti sa national government kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga local government official. Namin, di siguro, dapat naging local government na. Ayan po, nakita po natin ang ating naging secretary ng DILG, Secretary Ben-Hur Abalos. Ganon din po, nung ako'y bagong upo, at naghahanap ako, sino kaya ang maging magaling na sekretary ng DSWD? Alam nyo naman po, kailangan talaga ang namumuno, ang kalihim ng DSWD ay walang inisip kung paano tumulong sa mga nangangailangan. Ay ang mga tinatamaan ng bagyo, ng mga tinatamaan ng lindol, ng putok ng bulkan. Hindi lamang yun. Pati po yung mga 4Ps, pati po lahat ng ayuda na binibigay sa mga beneficiary na nangangailangan. Madali po, tinanong ko po sa sarili ko, sino ba ang kilala ko na habang buhay wala nang ginawa kung hindi tumulong sa mga nangangailangan ng tulong na maliliit, na walang malapitan, kung hindi ang itong tao na ito. Isa lang ang napunta sa isip ko. Andyan din po. At saka bukod pa sa pagsekretary ni Ping Lacson, at siguro naman naalala niyo po na nung panahon ni Erap, siya po ang Chief PNP. Ibig sabihin siyang hepe ng buong PNP sa buong Pilipinas. At nung siya'y namumuno ng PNP dito sa Pilipinas, doon lang po natin nakita ang napakataas na approval rating ng pulis nung panahon po ni Chief PNP Ping Lacson. Hanggang ngayon po, hindi pa naabot yung ganong klaseng approval rating kagaya nung dati. Meron din pong mga naging gobernador po rito
At sila ay naging gobernador hindi po ng mga hindi po ng malalaking probinsya na nakikita po ngayon natin na napakagandang progreso. Ang unahin po natin ang naging gobernador ng lalawigan ng Pampanga. Governor, alam niyo po kung sino yun? Yung idol natin. Governor Lito Lapid ng Pampanga po. Kaya sa ano naman, may pangalawa pang gobernador, naging gobernador dito sa grupo natin. Alam niyo na siguro kung sino ito. Dahil kilala niyo ito eh. Sinong naging governor ng lalawigan ng Cavite dito sa mga nakaharap sa inyo? Ayos, ayan, Governor Bong Revilla. Yan po ang pinagmaw. Sa mayor naman, meron po tayong tatlo na naging mayor ng malalaking lungsod. Ang una po ay naging mayor po ng Mandaluyong at nung panahon po na ng pagka-mayor ng Mandaluyong, siya po ay nakatanggap ng pagkikilala, mga premyo dahil sa lahat ng kanyang ginawa para sa kanyang inaalagaan na lungsod at ang kanyang mga inaalagaan ng kanyang mga botante, kanyang mga jurisdiction, constituency. Yan po ang magaling na mayor ng Mandaluyong City, Mayor Benhur Abalos. Isa pa, alam na, baka ito, yung maraming tao hindi alam ito eh. Sino ang nakaharap sa inyo ngayon dito na naging mayor ng lungsod ng Tagaytay? Sabi sa inyo, hindi nyo alam. Mayor Francis Tolentino ng Tagaytay po. At ang isang kasama po natin, madali lang, siguro hindi kayo mahirapan dito sa tanong ko. Ano ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas? Sino ang mayor ng Makati City? Ito po ang ating kasamahan, ang ating butihing mayor ng Makati City. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi na kapag sinasabi mayor ng Makati, madali lang na trabaho yan, marami silang pondo. Dahil na yung malalaking negosyo nandun sa kanilang lahat. Siguro, totoo rin. Dahil kami mga LGU, kami mga local government executive, kinaiingitan namin. Dahil marami silang pondo. Sabi na, ano kaya ang gagawin ng mayor doon sa marami siyang hawak na pondo? Alam niyo po ang ginawa po ng ating mayor. Lahat po ng benepisyo na binibigay sa mga matatanda, binibigay po sa mga mahirap, binibigay po sa mga gutom, binigay po niya ng libre po lahat po ng benepisyo sa Makati City dahil kay Mayor Binay ay libre. At ito, isa pa to, baka hindi nyo na naalala. Dahil ang pagkakilala nyo po sa kanya ay bilang sikat na senador. At sasabihin nyo lahat ng kanyang serbisyo publika ay nasa Senado, nasa legislatura. Baka hindi nyo po naaalala, si Tito Sem po, naging Vice Mayor po ng Quezon City yan. Kaya alam po niya. At hindi naman tayo nagkukulang sa mga kandidato na babae. At hindi pangkaraniwan na babae po ito. Kilala ko po silang lahat. Matitibay po ito. Matatapang po ito. Maaasahan po ninyo kapag sila ay nandyan sa Senado, may tinig na malakas para sa karapatan ng ating mga kababaihan. Merong tinig na magtatanggol para sa karapatan ng ating mga kababaihan. Yan po ang ating mga fighting lady candidates for the Senate.
At dahil ang trabaho po ng isang senador ay sumulat po ng batas. At ito po ay siyempre kailangan maayos ang pagkasulat dahil kuminsan kapag ang batas ay sinulat at hindi maganda, hindi pinag-isipan na mabuti, ay nagkakaproblema dahil mahirap implement, meron mga tatatamaan na hindi mo akalaing tatamaan dahil doon sa batas. Kaya kailangan magaling po sumulat ng batas. Kaya may pagmamalaki po namin, 4 po, dito sa aming mga kandidato ay abogado po. Nandyan po si Attorney Abalos, nandyan po Attorney Binay, nandyan po si Attorney Cayetano at Attorney Tolentino po. 4 po na abogado na magagaling na imbis na pinili. Ano mo, sa galing po nila, pwede po nilang gawin magtrabaho na lang sila bilang abogado, magpayaman po sila. Ngunit, ang pinili po nila ay hindi magpayaman, hindi magpasikat para sa kanilang sarili, kung hindi magserbisyo sa publiko. Yan po ang ating mga abogado. Kung saan po, baka kalain po ninyo yung ating mga kandidato ay tiga Luzon lang, tiga Maynila lang. Hindi po totoo yun. Sila po ay maraming kung saan-saan ng pinanggalingan. Unahin na po natin yung ating minamahal na champion, ay si Manny Pacquiao. Tiga Bukidnon po yan, tiga Sarangani, at tiga Jensan, ang ating Senador Manny Pacquiao. At eto naman si Erwin Tulfo, ay laki naman sa Davao Oriental at sa Sulu. Dahil po, napadpad po siya doon dahil doon na destino ang kanyang ama. Kanyang ama na kinikilalang bayani po ng Pilipinas. Kaya kailangan malaman din po ninyo na baka karamihan po sa atin ay hindi natin nalalaman to, ay si Senator Tito Soto ay hindi po ang unang Senator Soto na nagkaroon sa kasaysayan ng Pilipinas. Meron pong nauna sa kanya na Senator Vicente Soto na po ay naging senador pero nanggaling naman sa Cebu. Kaya makita po ninyo, lahat po ng ating kandidato ay napakalawak po ang karanasan. Napakalawak po ang kanilang pagkakayahan, napakagaling po at marami na po silang nakita sa hindi lamang sa kanilang pinanggalingan na lugar, kung hindi sa buong Pilipinas. At sa kanilang mahabang karanasan ay nakita naman po nila kung ano ang nagiging problema, hindi lamang sa malalaking rehiyon, hindi lamang sa probinsya, hindi lamang sa mga lungsod at sa mga bayan, kung hindi sa bahay-bahay ng bawat isang pamilyang Pilipino. Kaya naman, ito po ang aming hinaharap sa inyo. Dahil po, para sa amin, para sa alyansa, pinakamahalaga po, kung tayo man ay makapagsabi na meron tayong mga nakitang tagumpay sa nakaraang 2.5 taon, ay dapat naman po kahit ano pang mangyari, dapat po ay lahat ng ganyong klaseng tagumpay. Hindi po tagumpay para sa partido politiko. Hindi po tagumpay para sa bawat kandidato. Kung hindi tagumpay para sa taong bayan, tagumpay para sa Pilipinas. Kailangan po ituloy. Kaya po, ito po ang magtutuloy ng mga tagumpay, ng mga magagandang inisyatibo para sa ating bansa upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, upang pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay po! Iboto niyo po sa darating na Mayo 12 ang ating mga kandidato po ng Alyansa. Mabuhay ang Alyansa! Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Isang masigabong palakpakan para sa Alyansa, para sa Bagong Pilipinas! O yun mga kababayan, narinig nyo? O, ganyan kagaling
Ang ating mahal na Pangulo, very hands-on siya para suportahan ng kanyang mga kandidato. Pero yung iba, tinatridor siya. Diba? Shout out sa mga taga Lucena City, Quezon Province. May nanalo na mga bes. Akala nyo nakita nyo? Yung pinaka-umpisa nito? Grabe yung project ni Pangulong Marcos. Malula kayo talaga. Grabe. Sino ang nakapagsabi na walang project sa Quezon Province, Lucena? Yung mga DDS lang. Kasi mga bulag yan. Ganun dapat. Pag nangampanya ka, hindi yung puro paninira, puro mura. Yung kapakanan ng bansa. 'Di ba? Ganun lang yan eh. Nako guys, ang daming tao. Grabe. Napakalawak itong stadium nila kaya. Dami yan. So, yun guys, ang aking pinaka latest updates video. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Hello sa mga kababayan natin nanonood ngayon. Ganon kagaling ang Pangulo. Very hands-on talaga. Masipag mangampanya. Biro mo, grabe effort niya. Tapos basta-basta na lang ganon, tinatridor siya. Grabe. Walang puso, maitim ang budhi. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. Thank you. See you again on my next upload video. Bye. Babus, God bless Philippines. Alyansa po. Palitan nyo yung mga natanggal. Yung nakakatulong sa pamahalaan. Okay? So yun guys, babus!